Nang asa man mabasa sa Biblia, Father Darwin, nga pistahan nato ang mga balaang mga tao. Balaan na, tao ha, tao nga balaan. Kuha na o gamay, example, sama lang Pedro, Santiago, Juan, basta kay balaan ha, tao. Di na ko mag-disco itong manulunda, balaan mo po na, pero ako lang i-point sa balaang tao sama na to. Si Pastor Lotlot Okay. sa Prince Church. Ako di ay si Pastor Mars Kaidok, taga Tagum, Davao del Norte. Sa nga akong pangutana, Father, kanang asa man mabasa sa Biblia, Father Darwin, nga pistahan nato ang mga balaang mga tao. Balaan na, tao ha, tao nga balaan. Kuha na o gamay, example, sama lang Pedro, Santiago, Juan, basta kay balaan ha, tao. Di na ko mag-disco itong manulunda, balaan mo po na, pero ako lang i-point sa balaang tao sama na to, sama sa mga apostoles. Asa mabasa sa Biblia nga pistahan nato ang mga balaang mga tao, palihog kog tubag. Salamat. Salamat kayo, Pastor. No, asa mabasa sa Biblia nga piyestahan ang mga santos. Una, di ta ka basa litra po litra, ana. Pero kinahanglan sila duulan. Nasa Hebrew 12:23. Itong basahon. Hebrew 12:23. Ningon din Pastor, akong basahon na, miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kabagulangang anak kansang mga ngalan na hisulat dito sa langit. Miduol kamo sa Diyos ang maghuhukom sa tanang mga tao. Dili lang ang Diyos silang giduulan, Pastor. Naiog. Sa mga espiritu, sa mga matarong nga tao nga nahingpit na. So niduol sila sa Diyos, nya na may og sa mga espiritu sa mga tao nga nahingpit na. Kinsa maning mga espiritu sa mga tao nga nahingpit na, nga giduulan sumala sa Biblia, mga santos. Mga santos. Na karon kamo ni duol mo sa Diyos, kami sad ni duol sa Diyos, aper, tabla. Pero ang pangutana ni Pastor, kinsas mga espiritu sa mga tao. Espiritu ha? Dili na ni siya tao jud nga tibuok, lawas og espiritu man ang tao. Pero kini espiritu sa mga matarong nga tao nga nahingpit na ilang giduulan. Ug mo na gihimo namo panahon sa fiesta, Pastor. Mao nay pagduol namo sa usa ka hingpit nga tao, espiritu sa hingpit nga tao nga giduulan, og nabasa na to sa balaang kasulatan. Nga pwede sila duulan, dili lang ang Diyos. Okay. Okay, Padre Darwin. Kay amigo magyuta kayo go, daan pa man sa una sa wa pa ka mapare. Amigo naman ta dire. Pero ako lang ipangayo, Padre, baka ng word nga pista ba nga ato gyud sang gipista. Wag ingon makaginang away mabasa. Ako na lang labi na. Ikaduhang na lang nakos pangutana, Padre. Okay ra? Okay na? Unsa? Wa magul akong gipangayo bitaw nga kanad yung ming kuan gyud ang Ginoo ba kuan gyud ang Ginoo ba nga pistahan gyud nato sila ba nga sama sa inyong gibuhat karon. Muna akong gipangayo pero biduol man na ang imong tubag. Sige, tabla lang ta. Wala lang tay kuan. Pero ako lang i-consider to nga natubag nimo. Pero kanay ikaduha, Father ba? Kaduha na lang nako ni. Kay gabi na napakoy transaction ro dito. Ka mag-ihaw pa mi baboy. Karon, iduot ko. Unsa fiesta? Dili. Pambitan. Ano lang. Asa man mabasa, Father, na kulito na to ang mga balaang mga tao. Okay.
Kana like kaduha na ina lang tugtubaga tong permero. So, salamat. Asa mabasa nga kuliton ang mga balaan tao. kuliton ang mga balaan nga tao. Yes, kana akong gikuan. Kay Kung ko tubaga na. mubalik ta dinhi sa Exodo bro, Exodo 20, 25, 21 ngadto 25, gipahimo ang jog larawan ang mga balaan nga mga anghel. No. Og si Kristo pod sa San Juan 3. Okay, excuse gamay. Ang akong question, I lag sabay ana kay di lahi man akong question kung pa ako kan sumpuon na padayunan ako wala mag wa mo igo sa akong gipangutanan nimo. Asa mabasa nga kulito nato ang mga balaang tao. Ay lag giskot og kerubin kay gisugo man gyud na sa Biblia. Si Moises may gisugo ana, ang ako lang tao lang atong gisgutan. Kay gi-practice man na ninyo na sa inyong simbahan. Kay kumoy mangutanan anong wa nyo kulita. Suma sa Biblia kay di pa ni pakulit. Akong question, nganong gikulit ninyo? Simple lang kayo. Tagaila kog bersikulo. Okay, itong Basta basahon. tao lang. Okay. Nga, Okay ka basta kuliton nga. Kulit ang naong tao. Sige. Atong basahon sa Zacarias 3:9. Sa tubangan ni Josue, ibutang ko ang usa ka bato nga pito ang naong. Kulitan ko kini og sulod sa usa lamang kaadlaw papason ko ang sala sa yuta. Og atras tagamay sa Ezekiel nya 41:17. Gusto man jud kag naong sa tawo gikulit atong basahon. Sa Ezekiel 41:17. Ningon din ni pastor. Gusto man jud ka litra por litra pero di na amo ikuan ha, no? Oh, di na mo imong doktrina. Ang bumbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan kinig mga larawan. Sa 19, may naong sa tao nga nagatubang sa palmira. So naa jud sa templos Ginoo. So kana day nga naw nga imong gisgutan, Naong sa tao. tao na. Naong sa tao may gisulti diri. Mo lagi na nga tao ba Lisod lang yung tinuod. Kaya ang akong question nimo, tao nga balaan nga kuliton. O mo lagi na Kanang nanay imo mabasa imo na pong Lagi. Dili man na tao nga kuan atrasi sa uno sa Ezekiel 1, di ba? Kuan na kirubin na nga upat ka pugnaong. Naong sa tao, naong sa baka, Unya, karnero. ang kerubin bro, espiritu man. Mo na nga, ang espiritu, dili sama na to. Mo nang, di man siya makita. Mo na nga, gihimuan siya naong sa tao, aron makita. Po mo lagi. Mo lagi, ang, Nagsulti ana, pakulit ba lagi? ano, ibasa bitaw na ko. Ibutang sa- Balik ko na to, ha? Mo dito muguga din mo tiwason, no? Muli kay kerubin, mauna ang akong question Pabinaw ba? sa, gikulit kini tibuok palibot sa templo. Kirubin man na siya. Ang akong question, tao. Okay. Dili man na tao. Kirubin man na siya. Mo lagi. Kung imong lang tao sa kirubin na, wa Ang- magsugo ang ang Diyos sa kuliton. kerubin, Ang akong question, di na ko Oo. mag-iskuta na. Oo. Ari ko tao. Oo. Di ko anang kirubin kay di man na to malalis na kay kirubin mo na father. Okay. Dili tao ng kirubin. Okay. Ang klase si kirubin ay mo Okay, medyo. nasabtan na nako. Excuse me, kamay ha. Ako yung premise nila. Sige. Ang kirubin, bura na siya square og naong. Upat ka naong ba? Kung basahon ni mo, bura siya kwadrado. Kay ingon sa, diri nga porsyon, naong sa tao, ang diri sa pikad, sa wala, naong sa karniro, ang diri naong sa baka, di naong sa agila. Sa to pa, kana nga kuan, kirubin na. Ang akong question, tao. Tao, pagkanganli ni na sa tao day, kulito ni na to na. Kirubin rin na. So ang ato ka ng tao, yun. Nga dili, kirubin. Kirubin, pagkangalan day mabasa to, kirubin lang sa tao, ato na lang po, mangulit na lang po sa tao. Nga gisulti man sa Exodo Kapitulo 20, nga di yun kuliton, ayaw yun kulit. Di mangulit yun ta. Pagkangalan nga naitaw, gamito na itong Ezekiel 41. Kaya naitaw, mangulit na lang ta sa bitang unsang klase sa tao. Nga wa man na gisugo, muna ako gikuha sa inyo, ha? So, nga na lang siguro, Father. Okay. Unang-una, ang kirubin espiritu. Di dyan siya makita. Mauna nga, ang mga santos may sama mas mga anghel. So kita, gumasulta dito sa langit, may sama tas mga anghel. Pero, ang imong ipangita karon kinulit nga naong sa tao. Okay. Nga na nabasa. Unya, patiwasas ako. No? Kay,
O pa ko man, no? So, atong nabasa din ayang ipangita kay litra po litra, ato gisundan gani siya. Di na po mabasa, di na po mo dawa. Nya, nabas yung mabasa nga, kulitan ang naong sa tao. Litra po litra dyan atong basahon. Mao nga naong sa usa ka tawo, pagkatubang sa kahoy nga palmira diha sa usa ka kilid. Naong sa usa ka batan-ong leon. Og gikulit kini tibuok palibot, dili lang usa ka bahin bro, kundi tibuok gikan sa salog hasta ng mga pultahan, gikulit kini tibuok palibot sa templo. Kaya kung mayon kag supak ang Ginoo sa pagkulit, ngano nga yang larawan, puno mas kinulit nga larawan. Okay. So doon ay duha ka klase nga larawan, gidili o gitugot. Katong imong giingon nga dili ta pa kuliton, larawan to sa Diyos. Okay. 1 Corinto 8:4, ang Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod. Nya kanang among mga larawan doon na may tinuod nga Maria. Okay. Doon ay tinuod nga Jose. Dili ma-qualify. Pwede ta makakuana na. Dili gamay. ma-appeal sa gidili. Okay. Ang gidili sa Biblia nga kanang kuliton, kanang ingon nimo kuliton ug dili kuliton, di man na usupak para nako. Kay ang gisulti diha na kuliton ni anak kana ra magyong kiruben. Sa Ezekiel si Moises na may gisugo na may mabasa nga nagsugo pa ang Dios og pagpakulit gawas kang Moises. Si Moises ra ang gisugo pagkulit dito sa arka sa kasabutan. Mo na gitawag og dili gidili. Pero kaning tao, gidili gyud na siya. Kay mo man gisulti sa Exodo. Kung sundo na to ang kasaysayan sa mga Israel, wa gyud sila gikulit nga larawan sa mga balaang mga tao. Gawas sa kirubin nga gisugo sa Dios. Kanara daghang salamat. Asan ka bro? Muli na ko kay gabi na. Ay sa lakaw, pastor. No. So, ang iyang ingon nga way tao nga gimuan o larawan na aman nasa 2 Hari 23:17. O nya mingon siya unsa ba kanang munyong pintuha sa unahan. Gingon siya sa mga tao sa syudad, lubganan kana sa propeta sa Dios nga taga Huda nga nagtagna niining imong gibuhat karon sa halaran sa Betel. Og si Hosias ningon, ayaw kana hilabti og ayaw kana ipakalot. So dunay monumento sa propeta sa Dios, no? Kato iyang ingon nga way propeta, way tao nga gikulit ni agapon. Usa ka propeta sa Dios nasa 2 Hari 23:17. O nya, ato lang gisundan siya kay di mo ta litra po litra. Pero ang templos Ginoo sumas Biblia pastor, nindot mangutana pud ko nimo. Saglakaw. Di man koy oras pagdawat pangutana pa. Kay kuan ba? Give and take ba? Kay pastor, unya ra 5 minutes lang. Pastor, kay bawal man jud ka. Pastor. Bertolot. Dili ko na siya mudawat og pangutana pader. So iya po nang katungdanan nga dili siya mudawat sa pangutana. Okay ra. Okay ra kay dili bud siya mudawat sa pangutana. Mailhan man jud ang kamatuoran kung mo dawat kag pangutana ron. Kay supa kag larawan, nya uyon ka nga ang templos Ginoo dunay larawan. Unsa ba ni? No? Muna ang simbahang Katoliko is a religion of distinction. Unsa ang simbahan? Okay. Ang simbang Katoliko, religion of distinction. Kung dunay larawan nga gidili, tanan na pong larawan gidili. Namura na. Dili tanang larawan gidili. Okay ba? No. Okay ra bro. Pastor. Pastor Lotlot, salamat kay Pastor Lotlot sa imong pag-anhi no. Salamat kay Pastor. Si Pastor Lutlot Rajoy nagpabilin, no? Si Pastor Lotlot ra gyud. Salamat kay Pastor nga imong niani ka nihatag og time bisag pila lang ka minuto, no? Okay, labog. Mo ni katingad-an natos mga pastor bag mga Katolikong pitok-pitok ang mata bisag binuntag ay gwale. Unya kung nakamao ay magpakita ra kadali. No? Mo na nga hit and run, no? Mo na nga ani jud nato makita ba nga kita dinhi na open forum. Silag magwali, why open forum? Nya naman ilang gitap-tapan ang kamatuuran mga kaigsunan. No? Mo na nga sa una sa high school pa mi o JC ani dinhi
ang daghan din ni puro pastor. Mga tuig 2000. Mga pastor din maminaw ra ko kay maglisod makog tubag nila. Mao na nga gipalawman nato ang atong pagtuon nangawa ng mga pastor. No? Dali ra mga hanaw, no? Unya katong pastor nga si Gwali des merkado, kilid-kilid, wala na sad pakita karon. Gipangutan ng Brad Ryan, nganong di man kamo anhi Pastor Ache? Kaya ang Espiritu Santo nagsugo nako nga dili nako patubangon ninyo. Magkarindot ni Pastor Archie oy. Direct to God ang Espiritu Santo na musulti niya. No? Delikado na gikabuhi na ning tawhana. Mo na nga, sige, dahil may mga kaubanan natong Katoliko, pwede ra pod mangutana atong mga kaubanan. So ako mo ibalik sa tong MC. Brad Ryan. Okay, nagkasalamat, Padre, no? Kisa pa ilahi dia mga lain nga mangutana. Pwede Katoliko mangutana. Kay kalibugan, pwede na mo na tubagon. No? Unya, hands up. Ali. Bitaw mo bitaw pud akong katingad-an. Magwali dia sila sa bikyo. Gikan pag alas 3, mohabda gabi. Turog na ami dire. 5 minutes magdali pa ka mag-ihaw pag baboy. Magduda man butam. Ano mag-ihaw baboy nga pista ra para San Antonio. No? Isa ko nagpaambitan. Para sa man, para pista siguro. Kabig sarap to pa kayo. Mamigo ba yung barduan? So, Lot. Ay, nakutan na sa parapit. Ali bro. tara. May gabi sa tanan, ang akong pangutana is simple lang. Morne. Unsaon pag unite sa predestination og free will sa tao. Predestination of free will sa tao. Salamat kayo, bro. Unsaon pag-unite sa predestination of free will sa tao? Ang predestination, kitang tanan para ta sa langit. Muna yung predestination. Kitang tanan jud nasa 1 Timoteo 2:5 ang Diyos nagtinguha nga kitang tanan maluwas. Okay? Pero ang free will, gibuhat ka sa Diyos nga dili robot. Ikay magbuot, manhing kas plaza or dili, ikay mag-decide. So ang Ginoo mo respeto sa imuha nga desisyon kay wa kahimuan niya nga robot. Pero ang Diyos tungod sa predestination, kitang tanan gi-invite sa Diyos nga kitang tanan dapat makasud sa gingharian sa langit. Pero ang free will, pwedeng mingon kag dili ko manha, Lord. Pwede sa kang makasud sa gingharian sa langit. So sa katapusan, kita hukman niya. Na nasa 2 Corinto 5:10 nga moatuban kitang tanan sa hukmanan sa Dios human sa tong kamatayon og hukman kita niya sumala sa tong binuhatan. So kanang hukom sa to Ginoo nagbase na sa paggamit nato sa tong free will dinhis kalibutan. Amen. Unya ang ato free will mo ni ang Ginoo di ay powerful pero powerless. Unsa ang Ginoo? Powerful pero powerless. Ganong powerful ang Ginoo, mahimo niya ang tanan. Pero powerless siya in terms sa imong free will. Dili siya magbuot. Kung imong pilion ang Ginoo karon or imong pilion ang demonyo. Okay? So ang predestination, ang pangutana unsay kalainan sa predestination? Ang predestination kitang tanan gidestin para sa langit. Pero di pun magbuot ang Ginoo kung di ka ganahan mosunod sa iyang invitation. Sa Galatia chapter Efeso chapter 1 verse 5, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. So kita predestined na ta nga mahimong anak sa Dios pinagi sa bunyag. Okay? Kay para jud tas langit ang tanan. Why gihimo sa Ginoo nga para sa impyerno? Wala.
Kung dunay maimperno, bunga na sa abuse of your free will. Okay? So, muna itong tubag sa imong nindot nga pangutana. Ikson, mas lahong pa mamangutan ng katoliko kaysa di katoliko. Okay, so na lang mga tana bro. Nare. Okay. Mayong gabi kanatong tanan, Sige, mangutana na ko, Brad. Ako rin si Brad Julius Ryan Lawas, taga San Fernando, Cebu. Niya meron na ako yung mga kauban din hisad. Akong pangutana si Excuse Brad. sige, Kanang unsay imong kanay Katoliko ka? Katoliko Brad. Sige, sige. Sa una, Baptist karon Katoliko na. Ay, salamat sa Diyos. Sige. Kadaghan ko nakakita sa mga video ni Father Darwin nga dunay kanang ni testimony ko no nga kanang yawa ba nga misulti kanang mahitungod nga nahadlok ba mo ni Birhen Maria o nahadlok ba mo sa mga kaparian o nahadlok niya na kuno ang mawana kuno ang yawa niya atong gituhuan nga kitang mga Katoliko nga ang yawa mo kuni kanang hari sa mga bakak ba. Pero sa ano to pag siguro nga katong gisulti si yawa tinuod ba to? Mora na Kaya basig na makak ko da. Mora na pader mayong gabi. Mayong gabi sa tanan. Sakto. No? Satan is master of deception. Kanus aman, mutug-an ang yawa o sigurado ta nga kamatuoran ng gisulti si yawa. Basta may line sa pagtulunan sa simbahan. Tungkol kay ang simbahan haligi og sukranan sa kamatuoran. O ang pagkakita niya ni Kristo nga niabot siya dito sa Nazaret, mingon ang yawa, ikaw ang anak sa Diyos. Tinuod to, dili? Di ba? Tinuod to. Muna nga, kung mabase gani sa pagtulunan sa simbahan ay napagduha-duha na. Nga naman, bisag bakakog ang yawa, di siya kapugong sa pagbutyag sa kamatuoran. Amen? Atong basahon ang balang kasulatan, unya may tao nga giwaan sa San Marcos, Kapitulo 1:23. Unya may tao nga giwaan nga misulod sa sinaguga og misinggit. Unya mingon og unya imong tuyo, unsa may imong tuyo kanamo? Jesus nga Nazaretnon. Menhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. So nitug-an ang yawa nga si Kristo ang balaang sinugo sa Dios. So tinuod nga bakako ng yawa, pero di kapugong ang yawa sa kamatuoran. Mubutyag jud siya. Abi ninyo, sa kasinatian ako sa yawa, kinabrightan ni yawa, pero kinabuguan po. Imagine ka pag-exercise na mo sa usa ka anak o apo sa usa ka albularyo, usa ka altar boy. Imagine ka, sig-serve na ko. Wa ko kay baw nga walking possessed di ay ang mga batanon. Nya sadang gi-deliverance na namo ningon ding mga yawa, Darwin, dugay na mi sa iyang lawas. Amo na ang iyang lawas, Darwin. Ayaw na mi hilabde. Kay nahiluna na mi sa iyang kasing-kasing nga puno sa pagdumot, puno sa kaligot-got, puno sa bias. Iyon ang demonyo. Muna nga, gi-exercise na to, nga gi-process na to, among batanon o gangtod karon, no? Nagsipatag exercise niya. Yan, Brad, ibaw mo, giinan ko, Darwin, di gani ka buhunog exercise diha, i-mention ako imong sa, Darwin. Kulbaan sa ko, Brad. Mahibawaan na ning akong mga saron, no? Ibaw mo, nagpalaban na Diyos Malabirhen, ni kantamig, Salve Regina, Mata Misericordiae, Vita Dolce Do, Espesnos na sa salve. O na, pag human mo kanta, ningon ang yawa, Darwin! Sigsampit ang bayhana na. Ako na i-mention imong mga sa, Darwin. Isa nga nung di na naman ako makita imong sa, Darwin. Di na ako maklaro imong sa. Ganina nakita ko na to, ako. Karon di na ako makita. Nga nung di na naman ako makita imong sa, Darwin. Gitaptapan ni Maria. Kining Maria, hani, hilabtanon! Nga nung imong mang protektahan si Darwin, Maria. Ayaw labot-labot. Ikaw, Darwin, ayaw palaban. Kung gusto ka, one-on-one ta.
Ayaw palaban ni Maria. Ayaw palaban ni Miguel. Ayaw palaban sa mga santos. Kay maturture sila sa kabalaan sa mga santos, mga kaigsunan. Nagdumot ang mga yawa ni Maria. Nasuko ang mga demonyo sa mga santos. Pero nga naman yung mga protestante nasuko mampot sa mga santos. Nga nung naglagot pa po ni Maria, ikunsa man mo. Ano sa pangutanan ni mo bro, nga ang iba na tutuhuan kung kana ma-inline sa pagtulunan sa simbahan. Kaysa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang simbahan, mao, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mauna nga, kung mo inline ang ilang gisulti sa simbahan, ayaw na pagduha-duha. Nga naman, ang simbahan, haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Amen? Okay, bro. Salamat kayo, Dre. Nay, follow up? Nailay pungutana. Ay, mangutana line, bro. Hali, si pungutana. Libre ron. Ngayong gabi sa tanan. Bi. Ako na si Charlie Tero gikan sa Alicia. Usa ko ka practicing nga CFD actually sa among chapel, sa among parokya. Usa sa kanang among gisangyawan nangutana kabahin katinawan sa larawan. Ug ako naglisod jud og tubag. Kay unsa daw klasiha sa atong pagsimba ang gihimo sa atong mga kaigsuonan sa piyesta sa Black Nazarene. Piyesta sa Black Nazarene. Okay. Purple? Salamat sa pangutana. Para makasabot taon sa ning worship, the word worship is derived from Greek word proskuneo. Proskuneo means to kiss. So mao ang original nga word sa worship. So unsa man nga worship ang atong gihatag sa Black Nazarene. Ang Black Nazarene imahe na ni Hesus. So ang ato yung mahatag nga na is veneration ra gyud. Si Kristo nga maong si representahan ni ana kay God man siya, so adoration. Para makasabota nganong dunay latria, dunay dulya, dunay hyperdulya nga ato gipahinungod sa mahal nga birhen, mao nang ako kang gipasiunhan sa original nga lengguwahe sa pulong worship means to kiss. Kitang mga amahan, pwede tang mo halok sa atong anak, either sa agtang or sa aping. Mao na ang proper nga pag-kiss sa amahan ngadto sa iyang anak, and vice versa pod sa anak sa iyang parents. Pero kung ang imong halokan ang imong asawa, ang pinakainsakto nga matang sa paghalok sa asawa, lips to lips gyud. So sa ato pa, isa na siya ka word nga proskuneo means to kiss. Pero ang pangutana, kinsa man ang imong gihalaran sa imong halok? Kung halok sa imong anak, aping, or agtang, ayaw lang kisi sa liog kay mura kag si Dracula o si vampira. Pero kung imong asawa, lips to lips. O kanang imong halok sa imong asawa nga lips to lips, nibir na nga pwede nimong ihatag sa di nimo asawa. Ayaw haloki ang imong anak nga babae nga lips to lips. Labi nang imong anak kung lalaki. So sa ato, paunsay buot na akong ipasabot. Nga dito pa lang sa original nga lingwahe sa pulong worship, gidifferentiate na, although maora ang word, pero application, depende kung kinsay imong gihalaran. Kung ang atong pag-worship, Diyos, adoration. Kung ang larawan ni Black Nazarene, veneration. Catechism of the Catholic Church number 2132, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ang ato ra gyung mahatagan sa latria, sa adoration, o sa klase sa taas nga pagsimba, ang Diyos lamang. Buti pasabot, ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo. Palakpakan natong Ginoo. Baltimore Catechism number 223, wala kita mag-worship sa larawan. Buti pasabot, wala kita mag-worship sa krusipiho as God. Wala kita mag-worship sa Black Nazarene sa iyang estatyo. Wala kita mag-worship as God. Wala kita mag-worship sa larawan sa Senyor Santo Niño as God.
ang atong gi-worship ang gilarawanan ni anang maong larawan nga mao mismo ang atong Ginoong Kristo ug tuan na siya sa langit. So mao kan akong tubag sa pangutana, unsa nga worship o pagpahinungod ang tubag alang sa mga larawan, dulya, veneration. Alang sa Dios, latria, ang pinakataas nga atong pagpahinungod sa atong pagdaig o pagsimba sa Ginoo o alang sa mahal nga Birhen, kinahanglan taas siya sa mga santos nganuman inahan siya sa Ginoo. Mo nang gihatagan siya espesyal nga pagdaig sa atong simbahan, gitawag kini nga hyperdulia o ang iyang bana nga si San Jose gihatagan sa simbahan o linain usab nga pagdaig nga pruto dulia. Palakpakan nato ang Ginoo, sa iya lang ang worship nga latria. Palakpakan nato ang Ginoo. Sulod ka pangutana. Oh, so napay Dahil po tana. napay mangutana rin bro si nanay. Si nanay. Asa si nanay? Dapat. Are. Dire, forward. Kita ang imong katahom o kanya. Nanay. Tanong, tiguang na ta. Ang akong gusto patubagon si Father Darwin, pwede? Sama nay. Na ako'y pangutana, Father. Sa sinugdanan gyud sa kalibutan, sa sinugdanan gyud sa wapata deres kalibutan, tinuod ba na nga giingon nga giumulta sa lapok o gihuypan og nahimong tawo. Unya, kana bitong pag-abot sa Semana Santa nga magbadlis man ta sa agtang no. Unya, dili man magkadimao ang uban nga tubag sa pagbadlis. Kaya ang uban mo ingon man nga gikan ta sa abog, mubalik ta sa abog. Ug ang uban po moingon nga mutuo ka sa ebanghelyo o maghinursul sa mga sala. Asa may tinuod na Father? Ug moingon nga gikan ta sa abog, mubalik sa abog sa to pa wa na tay kalag. Wa na tay kalag ana og espiritu o mga matay. Kay gikan man ta sa abog o giingon po diha nga giumol ta sa lapok, gihuypan og nahimong tawo. Asa may tinuod ana? Mao ni pangutana ni nanay. Libog Diyos nanay, ana ba? No. Aglibog bitaw ta. Oh, may nang nanlibog ka nay kay karon matinaw na ron. Sa Ecclesiastes 12:7 ningon dinhi, unya mo pauli sa abog ang atong lawas. O ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga mo'y naghatag niini kanato. So ang mahimong abog nanay mao ang atong lawas. Kay gikan man ni sa yuta. Sa tutog imong gi-quote nya gikan ta sa yuta. Munang human, gitawag tag human. Ang laing term sa human ay humus. Sabi ng humus, earth, yuta. Munang inikapantay na to nay mahimo jud ang abog. Ang atong lawas. Pero sa Ecclesiastes 12:7 nay ang atong espiritu mo pauli sa Dios. So, ang atong espiritu na mo nimo atubang sa hukmanan sa Dios. Gitawag nag individual judgment. Pero inigbalik sa to Ginoo nay, ang iyang hukman dili lang ang atong espiritu, apil na ang atong lawas kay mabanhaw man ta. Mabalik man ta sa mabalik ang lawas ug kalag. So sa general judgments pagbalik sa Ginoo nay, ang hukman niya lawas ug kalag na. O nang nisaad si Kristo nga katumutuo kanako banhawon ko sa katapusang mga adlaw. Nya sa imong pangutanan nay nga unsa man joy tinuod nga gikan ka sa abog mobalik ka sa abog nya kurusan nimong agtang nya ikaduha tuo si ebanghelyo pag hinulsol mo nay duha nay nga angay ilitok sa pari o sa mga itabang sa pari either anang duha puro na tinuod nay kinahanglan mo tuo ta si ebanghelyo pag hinulsol ta o kanang gikan jud ta sa abog pagpahinumdom na nato nga di ta manghambog bisan unsa nato kahabog nganuman ikaw ako abog. Amen ay? Oh, asa may tinuod Father sa kanang giingog kalag ang espiritu ug ang lawas. Oh. So, unsa nay? Asa may tinuod nga kalag ang espiritu ba ug ang lawas sa tao. So, naglibog ka sa kalag, lawas o sa espiritu. So, ang sa bahin sa tao na kanang kalag diha mo na ang espirituhanong bahin sa tao. So, ang lawas na to mo na ang
physical nga aspeto sa tao. Lawas o kalag. Pero kanang dunay espiritu, ang tao lawas, kalag o espiritu. Ang espiritu ana nay ang atong diwa, no? Dili na siya ikaw tulo nga bahin sa tao. So duha lang ka bahin ng tao nay lawas o kalag. Kanang kalag nay mo na ang espirituhanong bahin sa tao. Mabitan na natay kanta nay, lawas o kalag, ihatag ko kanimo ang tanan, no? So kay lawas o kalag ba ng tao nay, kung ang imong pag kinabuhi ining kalibutan na, lawas sa kanunay imong gipakaon, wa nimo pagkanay imong kalag, ang pagkaon sa kalag mao man natong pagkalawat o pagsimba, kuwang. Wa nimo panggaa ang imong tibok ka pagkatao. So, kung nahigugma ka sa imong tibok mga pagkatao, dili lang imong lawas, imong pakanon, apil sa imong kalag, pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pagsimba kada Domingo. So, niana imong gipangga ang duha nimo kabahin, lawas o kalagnay. Oh, okay. Ang uban gud po natong mga kaigsuonan sa laing mga pagtulunan kay dili man sila mutuog kalag kay ang tao og mamatay patay na para nila nga wala na kuno joy pagbalik kay di man sila mutuog kalag. Kita ramang mga atok Katoliko nga mutuod jud tag kalag. Tinuod na nay kay sa Mateo 10:28. Ningon na ito, Ginoo, ayaw ka makahadlok sa tao nga makapatay sa lawas, pero dili makapatay sa kalag. Yung kalag nay, spirit man siya. So, ni ay ni anato nay nga immortal. Maliko na ko na ya, ni ay ni anato nga immortal. Mo nang atong kalag. Pero ni ay ni anato nga mortal. Mortal, mamatay. Mo na ang atong lawas nay. Ini kamatay nato nay, ang ato ang lawas mo'y mamatay, mawala, maabog. Ako nang ibasa na Ecclesiastes 12:7. Nya diri sa pinadayag pinadayag size 9, unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo, o nakita ko ilom sa laran ang mga kalag. So now nay, wa jud mong namatay namatay ra ilang lawas. Niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. So ini kamatay na to nay, naay ni anato nga immortal, dili mamatay. Unang sa Hebreo 9:27, ini kamatay sa tao, hukman siya dayon. Right after sa to kamatayon ay hukman ta. Ang atubang sa hukmanan sa Ginoo nay mao ang atong kalag. Mao bitaw nang dunay kalag-kalag na adlaw sa mga kalag, no? Kay tinuod na nga dunay kalag ang tao. Dili na mamatay. Kanang giingon Father nga naapay ikaduhang kamatayon. Kamatayon na sa atong kalag o moabot pa ta dito sa atubangan sa gingharian sa Dios aron hukman ta ug asa ta ibutang. Salamat nay. Nanas pinadayag 20 bersikulo 12 ang imong pasabot. Nga itawag ikaduhang kamatayon. Ang impyerno mo'y ikaduhang kamatayon. Unsa may meaning anang kamatayon sa espirituhanon? Wa mawa ang kalag. Meaning ng kamatayon walay grasya nay. Kay ang kinabuhi sa kalag, ang grasya man. Ang kinabuhi sa lawas, mao ang atong kalag. Maliko na ko ha. Ang kinabuhi sa atong kalag, mao ang grasya sa Dios. Munang sa San Juan 1:17, miabot ang balaod pinaagi ni Moses. Apan miabot ang grasya o kamatuuran pinag-agi ni Kristo. So, nabuhi ta pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga unsay pasabot anang namatay ang kalag, meaning ana, walay grasya sa Ginoo. Pero ang iyang kamatayon, wala mawagtang nay, naagyapon. Ang nawagtang lang, ang grasya sa Ginoo. So doon ay mga tao karon nga buhi ang lawas, pero walay grasya. Therefore, patay ang ilang kalag. Ano namatay ilang kalag? Walay grasya nay. Kaya ang kinabuhi sa kalag, mao ang grasya. So, therefore, ikaduhang kamatayon ay mo na impyerno, ang kawala na sa presensya sa Ginoo, di na makita nilang Ginoo, mo na i-consider na nga kamatayon, bisan pa buhi ang ilang kalag. Kaya ang kalag na hindi man mamatay. Sa to pag mamatay ta sa primerong kamatayon, mamatay po ta sa ikaduhang kamatayon, wala na ta sa kalibutan. So, impyerno na ikaduhang kamatayon na, no? Munang nay, munang mingon si Kristo sa Ebanghelyo, mo puri consolation nato,
kinsa katong mutuo kanako, dili gayod siya mamatay. Bisan pa og mamatay, buhi siya kanunay. O kung mamatay man, dunay naan niya nga dili mamatay. Mananay nga, pasalamat ta, kay ato mang madawat ang grasya sa Ginoo. Kung namatay ato kalag karon bisag buhi pa ta, muduol ta sa grasya sa Ginoo. Unsaon na ta pagduol sa grasya sa Ginoo? Muna nagtukod siya sa sakramento. Unsa meaning sakramento? To give grace. Muna nawad-an na kag paglaom, go to your priest, receive the sacrament of confession. Ngano man ang mga pari makabanhaw sa mga patay. Unsa ang mga pataya? Patay sa kalag. Unsa ang patay sa kalag? Nagapod ang kalag. Kanong patay ilang kalag? Walay grasya. Munang karon, pinagi na itong evangelization, atong pahimuslan jud ang mga sakramentos Ginoo. Kay diha gipa agas niya ang mga grasya. Aron kita nga niya din ni karon. Nga way dawat-dawat sa mga sakramento, patay na. Pero kung duol ta sakramento, mabanhaw ta pag-usab, pinaagi sa grasya nga itong madawat diya sa sakramento. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord